Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po ulit sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Salamat sa Diyos sapagkat magkakasama ulit tayo ngayong gabi upang atin pong alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin at dahil doon ay atin po siyang sama-sama na pupurihin at pasasalamatan ngayong gabi ito. Ito rin po ang oras para atin po muling buksan at pag-aralan po ang kanyang salita at ipanalangin ang mga concerns ng bawat isa. Kumusta na po kayo mga kapatid? Nawa ang bawat isa ay may maayos na kalagayan sa oras na ito. At ang akin pong patuloy na panalangin ay nakikita, nararamdaman at nararanasan na po natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng kanyang salita. Kaya nawa sa gabing ito ay handa na po ulit ang ating puso at ang ating isipan, ang ating pong mga tenga sa pag-aaral ng kanyang salita upang malaman natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Lalo na sa panahong ito na nakikita na natin ang mga tanda ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya buksan na po natin ang ating po mga Bibles sa Matthew chapter 16, verse 24. Matthew 16:24, ang sabi po dito, "Then Jesus said to his disciples, If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po ulit sa bawat isa na kabahagi namin sa gawain ito ngayon pong gabi. Salamat po sa pagkakataon na mapapag-aralan namin muli ang inyong pong salita. Lalo na kung anong kailangang paghanda ang dapat namin gawin sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya Panginoon, sa amin po pag-aaral ngayon pong gabi, samahan mo na kami, turuan po kami, at tulungan mo kami na ito, Panginoon, ay may apply namin sa amin pong buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahil ang marami po sa atin ay marami nang natanggap na invitations. Ano po? Wedding invitation, birthday invitation, at marami pang mga invitations. At ang ilan pang mga invitations na atin pong nababasa or napapanood ay yung may mga sinasabi na come and relax, come and rest, come and enjoy, and come and be apart. So kung inyo pong mapapansin, itong mga invitations na ito ay very enticing. Ano? Kumbaga ay mas madalas ikaw po ay dadalo sa mga imbitasyong ito. Mas madalas gusto mo na pumunta. Mas madalas gagawan mo ng paraan para pumunta sa mga invitation ito. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat kung inyo pong susuriin isa-isa ang mga invitation na ito, meron tayong makukuha na sa tingin natin ay makakabuti sa atin. Di po ba? Halimbawa sa mga handaan, sa kasalan, sa birthdayan, kaya tayo pupunta doon, no? Ay hindi lamang to celebrate, but yun nga, marami tayong mga handa na tayo ay makakain, di po ba? At yung ibang mga invitations, no? Yung come and relax, enjoy, no? Ayun ay ang makikinabang ay tayo din, di po ba? Kumbaga, meron tayong makukuha sa mga invitations na ito. Pero mga kapatid, what if the invitation is like this? Come and you will lose everything. Papansinin niyo ba yung invitation na yun? Kung halimbawa ito ay nasa email ninyo, come and you will lose everything. No? At pupunta kaya kayo? Ano po ang inyong magiging reaction? Pero hindi po ba nakaka-curious ito? Parang nakakapagtaka. Bakit ganito ang invitation? Ano yung mawawala sa'yo? But I believe, kung makakasabay ng imbitasyong ito, ang ibang mga invitations na kung saan meron kang mapapakinabangan doon at dito sa come and you will lose everything, no, sa unang dating ay, aba, malulugi ako dito. I'm sure hindi po natin ito priority, di po ba? Or hindi natin ito papansinin. Mga kapatid, for the past 2 Wednesdays ay atin pong pinag-aaralan anong paghanda ang dapat po nating gawin sa papalapit na pagdating ng Panginoon. Ano po? Sapagkat nakikita nga po natin ang mga kaguluhan sa ating pong kapaligiran ngayon. Ano? Talagang nagtaasa na ang gasolina, ang diesel, at ang kerosene. Ano po? At alam po natin ang mga susunod na mangyayari pag nagtaasan ito. Ano po? Lahat po ng mga services, lahat ng mga pamasahe, lahat ng mga bilihin ay magtataasan na rin. Ang nakakalungkot, sa kabila ng pagtaas ng mga ito, yung sweldo, yung kinikita ng mga manggagawa
ay nananatili pa rin. Ano? Kaya itong pagmumulan ng kagutuman, ng kaguluhan at ng kasamaan. Di po ba? Sapagkat maraming mga tao ang makakaisip ng kasamaan lalo na kung ito ay gipit. Di po ba? At yan po ay makikita natin sa Biblia na mangyayari bago dumating ang Panginoong Hesukristo. At gaya nga po ng ating pinag-aralan, ano yung dapat nating gawin? Nakalagay po sa Matthew chapter 24 verse 14, ang mabuting balita ay ikakalat sa buong mundo or sa lahat ng mga bansa. At yan pong pinag-aaralan natin ngayon pong buwang ito. Ano? Paano ba ang paraan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos ayon sa halimbawa at sa turo ng Panginoong Hesukristo? At nung first Wednesday, nakita po natin, you come and see. No? Basically, ang mensahe po ngayon ay you have to build relationship first. No? Before you share the gospel, kailangan ma-build muna yung trust, yung friendship. No? Hindi mo agad i-share ang word of God. Kailangan ma-establish muna yung relationship. Okay? And then, last week, nakita naman natin, come and follow. So, pag nakabuild na kayo ng relationship, no, ang sunod na challenge na atin pong gagawin ay, yun na, sumunod na kay Kristo. Ngunit paalala ko lang po, tandaan po natin, bago po natin ito maibahagi sa iba, dapat naranasan din po muna natin. No? Dapat nakita po natin at natutunan natin ang paraan ng Panginoon. At dapat tayo po ay follower din ng Panginoong Kristo. Sapagkat hindi po natin mahihikayat ang mga tao, lalo na yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, na sumunod sa Panginoong Kristo, na magsisi, na manumbalik sa Panginoong Kristo. Kung tayo mismo, hindi natin ito naranasan. Hindi tayo nagsisi ng ating mga kasalanan at hindi tayo sumusunod sa Panginoong Kristo. So, nawa, ito pong paalalang ito ay matandaan po natin at dapat nararanasan po muna natin bago po tayo makapagbahagi ng magandang balita sa iba. Ngayon po nga gabi, ang ating pong pag-aaralan, come and deny. Come and deny. Ito po ang pangatlong level ng pagsunod sa ating pong Panginoong Kristo. Okay? Kung babasahin po natin itong bahaging ito ng chapter 16 ng Matthew, ito po ang unang pagkakataon na predict or sinabi ng Panginoon na later on siya ay papahirapan at siya ay mamamatay. Mababasa po natin yan dito sa Matthew chapter 16 verses 21 to 22. Ang sabi dito, from that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, chief priests, and teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. And then verse 22, ito po reaction ni Pedro. Sabi niya, Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. And then pagdating po dito sa verse 23, ito po ang rebuke ng Panginoong Hesukristo sa sinabi ni Pedro. Ang sabi niya, Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the things of God, but the things of men. No? So dito nirebuke ng Panginoon si Pedro, no? Sapagkat gusto niyang hadlangan yung plano ng Panginoon, yung paraan ng kaligtasan na kailangang mamatay ang Panginoong Hesukristo. At bakit niya sinabing get thee behind me, Satan? Sapagkat ini-influensyan siya that time ni Satanas. So ang nirebuke ng Panginoon ay hindi si Pedro, no, kundi si Satanas. Sapagkat yun nga, dinidiktahan niya si Pedro na harangan ang plano na yun. And then, pagdating po dito sa verse 24, ay sinabi ng Panginoon kung ano ang dapat gawin ng isang tagasunod niya. Kung ano ang mararanasan niya, kung ano ang mangyayari sa kanya sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo. At dito po sa bahaging ito ay hinamon ng Panginoong Hesukristo ang mga disciples to go to the next level. At sa atin din po ngayon, mga kapatid na makakarinig dito, the Lord Jesus wants us to go to the next level. No? Gusto ng Panginoon na yung ating pamumuhay, yung ating pagsunod sa Panginoon ay pumunta sa panibagong antas. Okay? So, meron po tayong tatlong makikitang kahulugan ng imbitasyong ito ng Panginoong Hesukristo, come and deny. Halika at tumanggi, no?
or tanggihan mo. Ano ba ibig sabihin nun? So ito po, tatlong bagay ang atin pong makikita. Nakahulugan nitong come and deny. Ang una, ang ibig pong sabihin nito ay change of direction. You need to change your direction. No po? So kung ikaw ay susunod ng tuloy-tuloy sa Panginoong Hesukristo, nung sinabi niya ng come and deny, He is telling you to change your direction. By the way, ang difference po nung come and follow at saka nitong come and deny, doon po sa come and follow, itinuturo ng Panginoon kung saan ka dapat pumunta. Okay? Dito sa come and deny, ito naman yung mga dapat mong ihanda, no? Dapat mong tanggalin sa iyong pagsunod sa Kanya para makarating ka sa gusto ng Panginoon na marating mo. Okay? Nakita niyo po yung difference? No? Hindi tayo basta pwedeng sumunod sa Panginoon. Dapat meron po tayong tanggalin sa atin pong buhay para maging malaya, maging maayos, at makarating tayo sa lugar na gusto ng Panginoon na marating natin. Okay? So ang una na kahulugan nga po nitong come and deny ay change of direction. When you say you need to change your direction, ang una mong dapat gawin, you have to stop going your way. No? Kailangan itigil mo kung saan ka patungo. Ang sabi po dito, kung babalikan natin itong verse 24, then Jesus said to His disciples, if anyone would come after me. Okay? Kung sino man ang susunod sa akin. Ang ibig pong sabihin, pagka ginusto mo na sumunod sa Panginoon, kung ano man ang ginagawa mo, kung ano man ang plano mo, bago mo makilala ang Panginoon, dapat alamin mo kung ano yung plano ng Panginoon at i-align mo ang plano mo sa Kanya. Kung sakaling makita mo na yung plano mo at yung gusto mong puntahan ay taliwas sa direksyon ng Panginoon. Nakuha niyo po ako? No? Kung makita mo na yung direksyon mo ay taliwas sa direksyon ng Panginoon, you need to stop going your way. Okay? Dahil kung gusto natin talaga na maging maayos ang ating pong buhay, kailangan sumunod tayo sa Panginoon. Dapat yung daan na ituturo niya, yun ang atin pong puntahan, yun ang atin pong daanan. So we need to stop going to our direction. Bakit kailangan na itigil natin yung ating direksyon na pinupuntahan at bakit kailangan yung direksyon ng Panginoon ang puntahan natin? Okay? Ang sabi po sa Isaiah chapter 53 verse 6, madalas po natin binabasa ito, we all like sheep have gone astray, each of us have turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Tayo po ay inihantulad sa mga tupa, no, na nagkanya-kanya, no, na naligaw na ng landas sapagkat napahiwalay tayo sa Panginoon. Ano po? Dahil po sa kasalanan, napalayo tayo sa ating pong Panginoon. At ang nakakalungkot, ang sabi sa Romans, walang naghahanap sa Diyos. Walang gustong bumalik sa Panginoon dahil nga naligaw na. Marahil hindi na natin alam kung paano ang pabalik. At ang mga tupa noon, once na maligaw sila, ang ending nun kapahamakan. At ganun din tayo mga kapatid. Kung patuloy natin gagawin kung ano yung paraan natin, yung gusto natin, ay magkakaroon po tayo ng problema. Kasi ang sabi po sa Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Okay? So, maliwanag po itong sinabi ni Haring Solomon. No? May mga daan or paraan na sa tingin natin ng mga tao ay tama, maayos. Pero ang katapusan pala nito ay kamatayan. Katapusan pala nito ay kapahamakan. Kaya ngayong gabi mga kapatid, napakahalaga na yung bang direksyon ng buhay mo ngayon, yan ba ang direksyon ng Diyos? Kung hindi mo alam sa oras na ito, kailangan nating pag-aralan ang kanyang salita. Kailangan po nating alamin kung yan nga ba ang gusto ng Panginoon sa atin. At kung sakaling malaman natin na hindi, no, na yan ay taliwas, ang tangi lamang mag-aayos niyan ay ating sundan ang Panginoon. At ang ibig sabihin nun, when we follow the Lord, we need to change our direction. We need to stop where we are going. And then ang pangalawa na dapat nating gawin, no? If we want to come and deny, we need to change our direction. Ang ibig sabihin, we
we need to stop going our way. At ang pangalawa, we need to start seeking His way. No? Kailangan magsimula na tayo na hanapin naman ang paraan, ang daan ng atin pong Panginoon. Ang sabi sa Psalm 18:30, bakit paraan ng Panginoon ang dapat nating hanapin at sundan? Ang sabi po dito, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is flawless. He is a shield for all who take refuge in Him. His ways are perfect. The word of the Lord is flawless. And then, sabi pa dito, He is a shield for all who take refuge in Him. Ang ibig pong sabihin nito, no, kung susundin natin ang Panginoon, hindi tayo magkakamali. Hindi po tayo mapapahamak sapagkat tama, walang mali, perpekto, no, ang mga paraan ng Panginoon. At ang sabi pa niya, poprotektahan ka nito, no, sa kahit anumang kapahamakan. Kaya napakaganda, mga kapatid, ngayon pong gabing ito. Kung hindi pa natin ito naisip, kung hindi pa natin ito ginagawa, kung hindi pa natin ito pinapanalangin, ito po ang lagi nating ipanalangin. Siguro pagising pa lang natin sa umaga, ay pag-pray natin, Lord, teach us your way. Maganda na ito po ang ating ipanalangin, katulad ng panalangin ni Haring David sa Psalm 25 verses 4 and 5. Ang sabi dito, show me your ways, O Lord, teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long. So sa bawat araw, no, na dumadaan sa buhay ni Haring David, ito ang kanya laging panalangin. Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo, kung pag-aaralan natin yung buhay ni Haring David, maraming labanan na pinagdaanan siya. Pero dahil sa ganitong attitude niya, no, dahil sa ang dahil sa gusto niya parati na malaman ang paraan, ang daan ng Panginoon, at ito ang lagi niyang sinusunod, siya po ay laging nagtatagumpay. At naniniwala po ako ngayong gabi na mararanasan din po natin ito if we will start seeking God's ways. So ngayong gabi, mga kapatid, kung sa tingin ninyo ang inyo pong mga plano, ang inyo pong mga pasya, ang inyo pong paraan ng pamumuhay ngayon pong gabing ito ay naaayon sa Panginoon, ipagpatuloy po natin, no? Huwag tayong ma-discourage, huwag tayong mag-alinlangan sa paraan ng Panginoon. Sapagkat later on, makikita po natin na ang ending po nito ay yung makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Hindi kapahamakan natin. Okay? So yun po ang una na kahulugan na makikita natin, no po, dito sa imbitasyon ng Panginoon, come and deny. No po? Ang unang kahulugan po nito ay change of direction. No? Ang pangalawa, it is a costly decision. No? It is a costly decision. Ito po ay mahirap na pasya. Ito po ay mataas ang kapalit na pasya. Okay? Kung babalikan po natin ang Matthew chapter 16 verse 24, ang sabi po dito, then Jesus said to His disciples, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross. He must deny himself and take up his cross. No? Ang ibig sabihin, tatanggihan niya yung kanyang sarili. No? Ano yung tatanggihan mo sa sarili mo? Yun nga po, yung sarili mong gusto, no? Yung sarili mong paraan, yun ang iyong ititigil, no? And then ang isa pang sinabi niya dito, take up his cross, no? Sa simula pa lang sinabi ng Panginoon na hindi madali na po ang sumunod sa Panginoong Hesukristo. Maraming mga hardship tayong mararanasan. Ano po? Hindi ibig sabihin sumusunod tayo sa Panginoon ay everything will be easy. Sapagkat ang Panginoon nga mismo, nung siya po ay nagpunta dito, bagamat kaya niya na mamuhay ng marangya, no? Nang lahat ay madali lang, no? Dahil siya ay Diyos, siya ay hari ng mga hari, pero ang pinili niya ay yung mamuhay ng katulad ng isang alipin. Siya po ay nagpakumbaba at ginawa niya yon para bigyan po tayo ng kaligtasan. At ipakita sa atin kung ano ang tama at pangmatagalan na paraan ng pamumuhay. At yun ay ang pagpapakumbaba sa ating pong Panginoon. Bakit po naging costly ang decision ng paglapit sa Panginoon at pagtanggi sa sarili?
Una, because you will give up convenience. You will give up your convenience, no? So, ile-let go mo, no? Or papakawalan mo yung masarap na buhay na nakasanayan natin, no? Alala ko po nung ako ay pumasok sa Bible School, no po, sa bahay po namin, bagamat marami kami at hindi ganun karami ang aming pagkain, pero balanse naman po yung aming mga kinakain. Ano po, may gulay, may isda, may karne, no, at maraming kanin. Pero pagdating ko po sa Bible School, talagang tipid na tipid po ang pagkain sapagkat limited ang budget. Yun po ay ilan sa mga conveniences na ile-let go natin. Marahil sa atin, ano po, pagka tayo pupunta sa ibang lugar, lagi tayong may service, ano, meron tayong sasakyan. Pero pagka tayo po ay naglingkod sa Panginoon, no, mararanasan po natin yung mag-commute, maglakad, pagpawisan. At ang masaklap nito, may experience natin yung i-reject po tayo, hindi tayo pakinggan, hindi tayo ang unahin. Kumbaga yung entitlement sa buhay natin ay mawawala. And later on, makikita natin bakit ito po ang paraan ng Panginoon. Nung sinabi niya, come and deny. So ito po ang unang dahilan kung bakit costly ang decision when you come and deny. Because you will give up your conveniences. At nung sinabi ng Panginoon na you take up your cross daily, alam niyo po noong unang panahon, ang symbol po ng cross noon ay death and destruction sapagkat ginagamit lang ang cross noon pong panahon ng Panginoong Kristo, nung panahon ng Roman Empire para patayin yung mga public enemy number 1, 2, 3. No? Kasi tatlo lagi yung pinapako at madalas ang mga pinapako doon ay yung mga matitindi ang mga kasalanan. So ang tingin nila sa cross noon ay hindi katulad sa tingin natin sa cross ngayon. Na yung cross ngayon parang ginagawa nating pendant, no, pang display. Pero sa kanila noon, no, ang sabi nga ng isang writer, once na ikaw ay pinagbuhat ng cross, ang ibig sabihin noon, itinuturing ka na ng lahat ng mga tao na patay na. Sapagkat doon ka rin mauuwi. Kaya ka pinagbuhat noon dahil papatayin ka. So sa atin po mga kapatid, ano ang dahilan kung bakit tayo pinagbubuhat ng Panginoon ng ating pong mga crosses? Hindi po para pahirapan, no? Kundi ang ibig pong sabihin nun, let us consider ourselves dead to ourselves. Ang sabi sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Balikan po natin, ang sabi dito, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. And the life I live in the body, I live by faith in the Son of God. So ang sabi po ni Apostol Pablo dito, no, nung tinanggap natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas, nung atin pong sinunod siya, no? Ang ibig sabihin po, kasama po ni Kristo na tayo ipinako sa krus, no? At tayo po ay namatay na sa ating old self, no? Yung dati natin ay nawala na. Sa halip, ang paraan ng atin pong pamumuhay ngayon ay naayon sa atin pong Panginoon. At yun nga po, ang isa sa mga ili-let go natin, no? I-give up natin sa buhay na ito ay yung mga conveniences, yung mga nakasanayan natin dati. And then ang pangalawa, hindi lamang yung we will give up our conveniences, but secondly, we will give up our control. No? We will give up our control. Anong ibig pong sabihin nun? Yun nga pong pang-control natin sa ating pong buhay, no? Yung ating pagpapasya na tayo lang, no? Wala tayong kinukonsultang iba, ili-let go natin yun, no? Sa halip, atin pong ililipat ang control sa atin pong Panginoon. Kung ano ang gusto niya, kung ano ang ayaw niya, yun po ang ating gagawin. Yun po ang ibig sabihin when you come and deny yourself. Again, this is a very costly decision. But I'll tell you this, it's worth it. No? Kung hahayaan mo ang Panginoon ang maghawak ng manibela ng buhay mo, kung hahayaan natin na ang Panginoon ang gumabay sa atin
ang manguna sa atin, ang magligtas, sumagip sa atin sa kapahamakan. Sapagkat sa totoo lang mga kapatid, kung saganang talino lang natin at lakas, hindi po natin kaya na ayusin ang ating pong buhay. Hindi natin kayang makita or even gawin kung ano man ang purpose ng buhay natin without God. No? Sabi nga ng Panginoon sa John 15:5, without me or apart from me, you can do nothing. So, kung wala ang Panginoon sa buhay natin, kung hindi tayo umaasa sa ating pong Panginoon, walang mangyayari sa lahat ng ating sakripisyo, sa lahat ng ating pagpupursige. No, ito po ay mauuwi lamang sa wala. Kaya mga kapatid, napakahalaga that we need to come and deny ourselves in following the Lord Jesus Christ. Yes, we will give up the conveniences. Yes, we will give up our control. Pero mga kapatid, ang sabi ni Haring David sa Psalm 23, verse 1, pagka ang Panginoon ang in control sa buhay mo, ang sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ang ibig pong sabihin ni Haring David doon, pagka ang Panginoon ang naggabay, nanguna sa akin, pagka ang Panginoon ang aking sinunod bilang pastor, wala na akong hahanapin pa. I will be satisfied. Okay po? So nawa mga kapatid, bagamat costly ang desisyon na ito, na sumunod sa Panginoon, pumunta sa Panginoon at kalimutan ang ating pong sarili. Gaya na napag-aralan natin last week. No? Bagamat i-give up natin itong mga rights na ito, pero yung tatanggapin naman natin, yung mararanasan naman natin ay pangwalang hanggan. Okay? So yun po ang pangalawang kahulugan, imbitasyon ng Panginoong Hesukristo, come and deny. Ang una, it means change of direction. Secondly, it means it is a costly decision. At ang panghuli, it means correct destination. No? Correct destination. Ibig sabihin, when you come and deny yourself, no? Ang sabi dito sa verse 24 ulit, sabi ng Panginoon, if anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Follow the Lord. No? Saan ba pupunta ang Panginoon? Di ba? Pupunta ba siya sa impyerno? Pupunta ba siya sa kapahamakan? At nais ko pong tandaan natin ito. Kung meron tayong sinusunod maliban sa Panginoong Hesukristo, yung pong mga bagay na yon ay temporary. No? Kumbaga, pagka yun ang sinunod mo, may dead end yun. May weakness po yun. At mapapahabak tayo. Whereas kung Panginoong Hesukristo ang atin pong susundin, kahit na ito ay mahirap, but one thing is sure, you are in a correct, you are in a right destination. Makakarating ka sa dapat mong puntahan. You are in a correct destination because you are going away from destruction. No? Nasa tama kang patutunguhan sapagkat pag sinunod mo ang Panginoong Hesukristo, ang ibig sabihin, papalayo ka sa kapahamakan. Okay? Ang sabi po sa Matthew chapter 7, verses 13 and 14. Sabi po ng Panginoon dito, enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only few find it. So dito po, sabi ng Panginoon, maluwang ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumupunta dito. Ngunit ang papunta sa buhay, sa liwanag ay makipot lang at kokonti ang nakakasumpong nito. Salamat sa Diyos sapagkat naririnig natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang ibig sabihin po nito, kung ang atin pong pipiliin na sundin ay yung taliwas sa gusto ng Panginoon, then katulad po tayo ng karamihan na papunta sa kapahamakan. Pero kung ang susundin po natin ay ang daan ng Panginoon, kahit na po ito ay mahirap, kahit na po ito ay pakipot, at kahit na kukunti ang nakakakita nito, pero ito naman po ay papunta sa buhay na walang hanggan. Sa atin pong pagsunod sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay lumalayo sa tiyak na kapahamakan. Kaya kung sa gabing ito,
yan ang nais na iyong puso, sumunod sa Panginoon. Ituloy mo yan, no? Ipagpatuloy mo yan. Sapagkat ang ibig sabihin, palayo ka na ng palayo sa kapahamakan. So yun po ang una na makikita natin, no? When we are in the correct destination, no? We are getting away from distraction. And then ang pangalawa, when we are in the correct destination, hindi lamang we are getting away from distraction, but we are going to glory. We are going to glory. So kung tayo ay papalayo sa kapahamakan, tayo naman ay papalapit sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang sabi po sa John chapter 14 verses 1 to 3, "Don't let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have not told you. I'm going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." So dito po mga kapatid, napakaganda ng pangako ng Panginoong Kristo. Ito pong tagpong ito ay malapit na siyang mamatay. Ano po? At yun nga po, after na siya ay mamatay, after 3 days siya ay mabubuhay na maguli, and then 40 days pa siya mag-stay dito sa lupa. Then after that, siya ay babalik na sa kalangitan. At ang sabi niya, sa pagpunta ko sa tahanan ng aking ama, no, marami dong rooms, I will prepare a place for you. And then, pagka na-prepare ko ng lahat yun, babalik ako dito, kukunin ko kayo, para kung nasan ako, ay naandun din kayo. So, saan tayo dadalhin ng Panginoon? Pagka tayo ay sumunod sa Kanya, sa langit. Di po ba? At hindi lamang tayo guest doon sa langit. Hindi lamang tayo mga turista pagpunta natin sa langit. We will be residents. No? Bakit? Sapagkat igagawa tayo ng bahay ng Panginoon. Okay? So, when you are in the correct destination, no, you are getting away from destruction, but you are going to glory. Okay? And then ang isa pa po, ang sabi dito sa John 17 verse 24. Ito po ay panalangin ng Panginoong Kristo. Ang sabi niya, "Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world." So nag-agree ang Diyos Anak at ang Diyos Ama na lahat ng sumusunod sa Panginoon, lahat ng binigay ng Diyos Ama sa Kanya, ay dadalhin niya, isasama niya sa kaluwalhatian. Napakagandang balita, ano po? Napakagandang encouragement sa bawat isa sa atin. Lalo na kung sa gabing ito, nararanasan natin ang mga pagsubok, kahirapan sa pagsunod natin sa Panginoong Hesukristo. Nawa ang maging attitude natin, no, sa pagharap natin sa mga difficulties, persecutions, hardships, problems, no, sa buhay na ito, ay yung attitude po ni Apostol Pablo. Ang sabi niya po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, ang sabi po dito, "Therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day." Verse 17, "For our light and momentary trouble are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all." And then verse 18, "So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." So napakaganda po ng perspective ni Apostol Pablo habang nararanasan niya ang mga pagsubok. Ang sabi niya, ito po ay panandalian lang at hindi nito mapapantayan ang kaluwalhatian na nag-aabang sa kanya, sa kalangitan. Kaya itinutuon niya ang kanyang atensyon sa mga bagay na hindi nakikita, no? Sapagkat yung mga bagay na nakikita, ito ay hindi mananatili, matatapos din ito. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, walang katapusan yun. Kaya mga kapatid, yung mga pagsubok natin na nararanasan, even the victories, even the blessings natin pong natatanggap, those are temporary. No? Matatapos din yan. Ngunit, if we keep on following the Lord, we will experience the eternal glory na pinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. May tatlo tayong nakita na kahulugan ng come and deny. Ngayon po nga gabing ito. Change of direction, costly decision, and
correct destination. Ang paanyaya ng mundong ito is come and assert, no? Assert your right, assert your convenience, assert your comfort. Pero ang Panginoon has a different invitation, and which is far better than this world offers, no? Ang sabi niya, come and deny. Nawa ang atin pong mensahe ngayon pong gabi ay nagbigay ng linaw at lalim sa atin pong pananampalataya, maging sa paraan ng atin pong pamumuhay at atin pong paghahanda sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoon. Mga kapatid, ngayong gabi, let us not be afraid. As we follow the Lord, let us come and deny. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala mo sa amin ngayong gabi. Nawa ay nakita namin ang direksyon ng aming patutunguhan. Nawa, Panginoon, kung nakita namin ito'y taliwas sa direksyon mo, ay tumigil kami at ibahin namin yung aming direksyon, sumunod kami sa inyo. Bagamat ito ay mahirap na desisyon, Panginoon, dahil we will give up our convenience and control of our lives. Pero salamat po sapagkat pag ikaw ang nag-take over, mas magiging maayos, mas mararating namin yung tamang destinasyon ng bawat isa. At yun po ay ang inyong kaluwalhatian. Nawa ito po ay magbigay sa amin ng excitement, magpalakas sa amin na sa kabila ng pagsubok, kami po ay magpapatuloy na sumunod at maglingkod, Panginoon, sa inyo hanggang sa muli mong pagbabalik. Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayong lahat at magandang gabi sa bawat isa.